etong si Attorney Lorna Kapunan ay napadasal na lang. Napadasal na lang po sa mga pinaggagawa nitong si Senator Robin. Kasi, mga ka-GPnatics, yung palang pinagalitan ni Senator Robin Padilla ay ito palang grupo nila Attorney Lorna Kapunan. Sabi po rito, mga kababayan, nagdasal na lang ako. Yan ang reaction ni Private Prosecutor Lorna Kapunan sa naging manifestation ni Senator Judge Robin na sana hindi one-sided ang prosecution. Alam namin, nakikita kami sa camera, trying to behave kami kasi you react as a lawyer. Sabi ni Kapunan sa press conference pagkatapos ng 9-day or day 9 ng impeachment ni BP Sara Duterte kaniya nagkaganyan na lang ako. Nagdasal na lang ako para hindi makareact. Aray ko. Kasi pinagalitan nga sila eh. Ito yung video na yan na umamin itong si Lorna Kapunan, mga kababayan. Revelation ng mga senator judges, sinabi... Ay, wait, hold. Mahaba yun eh. Doon tayo sa maiksi. Mainipin pa naman kayo. Magic lang ba na kapag panalo kay Robin? Hindi, maraming nauto talaga yan nung nakaraang eleksyon. Ito, sabi niya. Presiding officer, bawal po ang ginagawa nitong nasa harap natin, nagkukomento. Kindly maintain order in the court. Hindi po Order in the sila court. allowed. Mag-ingay. Korte po ito. Judge I was Padilla. interrupted. Wow. Kanina talaga nagising kami lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. So, may I use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka eh. Mag-i-emote ka, no? Alam Correct. naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtinginan kaming ganyan. Yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Aray ko. Yun, mga kababayan, forgive na lang daw, hindi na sila uulit. Kasi nga, mga kababayan, normal naman talaga yon kapag alam nila, di ba, sila yung mga abogado, litigation lawyer. Tapos, mga kababayan, maririnig mo yung mga pinagsasabi, talagang, aalma ka. Di ba, nagising daw yung diwa nila eh. Kaya ganun yung naging reaction nila. Tapos sinabihan sila na, oy, bawal dito magingay, korte to. Aray ko. Wala kayong karapatan. Kung sinabihan si, mga kababayan, si Congresswoman Jinky Luistro na bawal magtanong sa kanya, walang karapatan, bawal din daw magingay, mga kababayan, dahil korte to. Bawal magbulungan, bawal magkumekomento. Aray ko. Diba? Hindi naman bawal magkumekomento. Kaya lang, naapakan po yung pride ni Senator Robin. Aray ko. Naapakan yung pride. Diba? Kasi nga naman, sinong hindi papalag dun sa iyo mga pinagsasabi na ang prosecution dapat one-sided. Aray ko. Diba? At ang sinasabi niya po, si BP Sara Duterte ay pinili po, binoto ng 32 million. Dapat daw maging maingat, dapat daw sila maging patas. Aray Teka, ko. yung pagboto ba, yung may nakuha ka na 32 million, passes ba yan? Mga kababayan, yan ba ay masasabi natin na isang special ticket para hindi ka po, mga kababayan, ay panagutin ng batas? Kumbaga yan ba ay isang pribilehiyo? Diba? Kapag sinabi mong binoto ng 32 million, ibig bang sabihin nun, mga kababayan, siya ay exempted na po
na panagutin ng ating batas. Mali. 'Di ba? Kagaya po ng sinabi ni Attorney Melvin Matibag dito kay Attorney Mark Benluan, ang survey, mga kababayan, mataas na numero, tama kayo. Yan ay trust rating. Pero hindi dahil mataas ang iyong trust rating, hindi ka na pwedeng managot sa betrayal of public trust. Dahil nanumpa ka sa ating konstitusyon. 'Di ba? Tapos, mga kababayan, nagbabanta ka sa Pangulo natin. Na alam naman natin, ikaw ang ispertar, ikaw ang papalit kapag may nangyari sa Pangulo natin. At doon sa sinasabi po nila na, wala naman napatunayan hindi naman naipakita kung sino yung nakausap, sino yung assassin, sino yung killer. Hindi po kailangan. Consummated na yun the moment na binanggit mo that you already spoke to someone, 'di ba? To kill the president, the first lady, and the former speaker of the house, then therefore, mga kababayan, the grave threat already consummated. Aray ko. Oh. Abangan mo, lalong yayabang yan si Robin kasi alam niya number 1 pa rin siya sa survey, sabi ni Ronaldo De Villa. Kaya nga mga kababayan, sana hikayatin natin ang mga kapwa natin, Ma'am Gemma Agogo, na sana po, huwag na natin panalunin ang isang kagaya ni Senator Robin Padilla. Kung may ipapalit dyan, mga kababayan, I advise itong si Congressman Chel Jokno, pwedeng-pwede. 'Di ba? May siguradong may makukuha tayo, siguradong may mahita tayo, siguradong may matututunan tayo. Kagaya nga ng sinabi ni Ping Lacson, kapag ang nag-uusap, kapag ang nagdedebate, ay may mga ulo, may mga utak, may mga sense, ay talagang matututo ka at malalagyan ng laman ng utak mo. Pero kapag may umiepal na isang bobo, nawawala ka rin sa uwisyo at sa iyong sarili. Aray ko. Diba? Wala kang matututunan. Mas lalo ka magiging bobo. Oh. Correct ka, Sir GP, agree ako sa iyo, naapakan ng pride niya, halatang halata kasi kabobohan niya. Naapakan yung pride. Biruin mo ba naman kasi nakita ko din doon yung kapatid niya kahapon. 'Di ba? Nandyan si Romel Padilla, bisita niya. O, tapos mapapahiya siya. Aray ko. 'Di ba? Ano kaya sabi ni Romel? Ang talino siguro ng kapatid ko. Aray ko. Kung kapatid ka tapos kukonsintihin mo yung kabubuhan nito, magsama kayo. Aray ko. 'Di ba? Ma'am Princess Paris, hello. Si Chel Jokno, Dean ng Ateneo Law School. Kaya nga, kahit bayaran ako ni Robin, hindi ko iboboto yan. Correct, si Padilla utak ipis, sabi ni Virgilio Abier. Trust rating, gumagawa lang kasi ng mga gagamitin sa impeachment. Diba? Sino ang nag-train kay Robin Padilla? Dati yan, mga kababayan, ang tagapayo niya, si Salvador Panelo. Mukhang umalis na rin si Salvador Panelo Aray ko. Diba? Kasi may parang quote card ako nabasa. Bobo na nga, hambog pa. Aray ko. Asa pa siyang mananalo ulit. Nananaginip lang siya, never again. Kaya Robing Bobo. Sana mga kababayan, panindigan natin yan. Diba? Ikampanya natin. Na wag manalo itong si Senator Robin Padilla, ipakalat niyo yung mga video ng kanyang kabobohan, 'di ba, simula nung pagpasok niya po sa Senado, para wala na pong magtiyaga sa kanya at wala nang bumoto sa kanya. Biruin niyo, tanggap niyo ba 'yon? Nasasabihin niya na hindi daw natin deserve or hindi daw tayo deserve ni Senator Robin Padilla. Baka baliktad. 'Di ba? Hindi natin kailangan si Senator Robin. Yan ang totoo. Survey is nothing but propaganda sa nagpa-survey at kumita ay nagpa-survey. Aray ko. Diba? Yung tagapayo niyan si Nadia Montenegro. Si Nadia. Ano nangyari kay Nadia? Diba? Inadya ng pagkakataon, nahuli. Wala daw kasalanan.
Nagpahinga ng ilang buwan, biglang lumitaw. Hindi, mga kababayan, kakasuhan daw yung nagbintang. Aray ko. Malinis daw siya. Putik na yan. Ay nako, kawawang Pilipino kapag na-extend pa yan ng another 6 years. Tandaan nyo po, mga kababayan, ang isang senador ay tumatagal po ng 6 na taon kada termino. Kapag si Robin ay nanalo pa sa 2028, no? Another 6 years. Kung siya naman ay Vice President, another 6 years. Aray ko. Kawawang Pilipino. Now, alam na kung bakit ayaw ni PBBM kay Robin dahil bobo. Yan, tama, Mamona Nases. Nung una sa unit team, ayaw talaga ni Pangulong Bongbong Marcos kay Robin. Pinakiusap lang po siya ni VP Sara Duterte. Naisama po siya as guest candidate ng unit team. Kaya nung nanalo itong si Senator Robin noong 2022, hindi niya po inacknowledge si Pangulong Bongbong Marcos. Bagkos ang pinasalamatan niya number 1 na nagpanalo daw sa kanya ay si Sharon Cuneta. 'Di ba? Ganyan kasama ugali niyan. Di na talaga yan makakaulit hambog eh. Wala sa hulog. Kala niya nakapoint siya sa pinagsasabi niya. Speaking mga kababayan ng isang hambog, itong abogado ni Sara Duterte na si Attorney